Napatay ang isang 21 anyos na binata sa Calamba, Laguna matapos siyang bugbugin ng dating live-in partner ng kanyang girlfriend habang natutulog sa isang kwarto. Nangyari ang krimen noong Enero 9, 2026 sa Barangay 7, Calamba, Laguna, Biyernes ng madaling araw. Ano ang dahilan at bakit nagawa ang ganitang krimen? Panoorin ang buong kwento ni James Dixon. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Ang Laguna ay isa sa mga lalawigang tunay na pinagpala ng kagandahan ng kalikasan. Mula sa tahimik na lawa ng Laguna de Bay, sa malamig na simoy ng hangin sa paanan ng bundok makiling, hanggang sa mga talon at hot springs na dinarayo ng mga turista, makikita rito ang perpektong balanse ng buhay probinsya at modernong kaunlaran. Ang bawat bayan ay may sariling kwento ng kasaysayan, kultura at simpleng pamumuhay na nagbibigay ng kapanatagan sa mga naninirahan dito. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, may mga kwentong hindi kasing linaw ng tanawin. Sa isang lugar na dating puno ng saya at katahimikan, isang krimen ang yumanig sa komunidad. Isang pagpatay na isinilang hindi sa galit ng kaaway, kundi sa labis na selos. Isang paalala na kahit sa pinakamagandang lugar, ang dilim ng emosyon ng tao ay maaaring humantong sa trahedya. Ipinanganak si James sa lalawigan ng Laguna at dito rin niya tinapos ang kanyang elementarya at high school. Bata pa lamang ay kapansin-pansin na sa kanyang pamilya ang kakaibang hilig niya sa motorsiklo. Mahilig siyang magkumpuni, mag-ayos at magdagdag ng iba't ibang accessories sa motorsiklo kahit simpleng panonood at pag-aaral pa lamang noon. Tuwing uuwi siya galing sa paaralan, madalas siyang dumidiretso sa kalapit na motorcycle shop. Doon siya nakikipagkwentuhan sa mga mekaniko, nakikinig sa kanilang mga payo at natututo tungkol sa pagkukumpuni ng makina. Para kay James, ang motorsiklo ay hindi lang sasakyan, kundi isang passion na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Pagtungtong niya sa hustong gulang, hindi naging prioridad kay James ang pakikipagrelasyon. Mas pinili niyang ituon ang oras sa kanyang mga hilig at pangarap sa buhay. Ngunit, nagbago ang lahat nang makilala niya si Leana Marie, isang babae na nagbigay ng bagong kulay at direksyon sa kanyang mundo. Sa pagkakakilala niya kay Leana, unti-unting natutunan ni James na balansehin ang kanyang passion at pag-ibig. Habang mas tumatagal, mas nagkakilala sina James at Leana. Madalas silang mag-date gamit ang motorsiklo ni James, paikot-ikot sa mga kalsada ng Laguna habang tinatamasa ang simpleng saya ng magkasama. Kumakain sila ng street food, nagkukwentuhan sa gilid ng daan, at pumupunta sa mga lugar kung saan tahimik at sapat ang oras para sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nabuo ang tiwala at damdamin hanggang sa pumayag si Leana na pumasok sila sa isang seryosong relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, naranasan ni James ang isang uri ng kaligayahang noon lamang niyang nadama. Nagkaroon siya ng malinaw na direksyon sa buhay, isang dahilan para magsikap at mangarap. Nakita ng kanyang pamilya ang pagbabagong ito at masaya silang masdan ang kanilang anak na unti-unting nagiging responsable at masigla sa piling ng kanyang nobyang si Leana. Bagamat hindi na niya ipinagbatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo, pinili ni James na magtrabaho sa isang motorcycle shop. Doon niya ginamit ang kanyang hilig at kaalaman sa motorsiklo upang kumita, makatulong sa kanyang mga magulang at makapaghanda para sa kinabukasan. Sa bawat araw ng kanyang pagtatrabaho,
dala niya ang inspirasyong mabigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang pamilya at magkaroon ng sapat na ipon upang matupad ang mga plano niya kasama ang kanyang girlfriend na si Leana. Ang mga unang buwan ng kanilang pagsasama ay puno ng ligaya at pangarap. Masaya ang bawat biyahe, bawat tawanan at bawat planong binubuo nilang dalawa. Ngunit hindi nagtagal, isang problema ang unti-unting sumulpot, ang dating nobyo ni Leana. Ang ex-boyfriend na si Daniel Gilaco, 23 anyos. 2 taon na ang nakalipas mula nang tuluyan silang naghiwalay ni Daniel matapos hindi nakayanin ni Leana ang ugali nito. Mayroon silang isang anak na 4 na taong gulang na ngayon, ngunit sa kabila nito ay napagdesisyonan nilang maghiwalay ng landas. Kilala si Daniel na selosong kao, mainitin ang ulo at madalas na pag-iinom kasama ang kanyang mga barkada. Kadalasan mas inuuna niya ang barkada kaysa kay Leana at sa kanilang anak. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting napuno si Leana. Sa dami ng pagtitiis, dumating ang araw na hindi na niya kinaya pa. Nagkasundo silang dalawa na tuluyang maghiwalay kahit pa walang suportang pinansyal na ibibigay si Daniel. Ang mahalaga kay Leana ay lang kalayaan at katahimikan. Ang pangakong hindi na sila mag-iistorbo sa buhay ng isa't isa. Ngunit nagbago ang lahat ng isang araw ay nalaman ni Daniel na may bagong nobyo na si Leana, si James. Hindi niya matanggap ang realidad na ang lalaking ito ngayon ay bumibisita sa dati nilang tahanan sa lugar na minsang tinawag nilang kanila. Mula roon, muling nagising ang selos at galit ni Daniel. Damdaming matagal nang nakabaon, ngunit muling sumiklab nang malaman niyang may bagong taong nagbibigay ng saya at direksyon sa buhay ni Leana. Dito nabuo ang galit na kailanman di niya inakalang magagawa, ang pagpaslang sa karelasyon ni Leana na si James. Enero 9, 2026, Biyernes na madaling araw. Nagpaalam si Daniel kay Leana na kukunin lang ang damit ng kanilang anak. Ngunit nagtaka si Leana kung bakit niya kukunin gayong wala naman sa kanya ang kanilang anak. Hindi pinayagan ni Leana na makapasok si Daniel sa kanilang bahay. Ngunit dahil matagal nang nakatira si Daniel dito, ay alam na niya ang pasikot-sikot sa bahay at ito'y nakapasok sa kanilang kwarto kung saan nagpapahinga ang magkasintahan na si James at Leana. At dito nagsimula ang kalbaryo ng dalawang magkasintahan. Kuha sa CCTV na pumasok sa kwarto si Daniel. Nakita niya si James na natutulog kasama si Leana. Dahil sa matinding galit ni Daniel, ay agad niyang pinaulanan ng suntok ito at dalawang malalakas na sipa sa ulo ni James. Sinubukan pang awatin ni Leana si Daniel, ngunit sinipa ni Daniel ito. Bumulagta si Leana at napasigaw. Agad na kinuha ni Leana ang cellphone nito upang humingi ng tulong sa kapulisan. Dali-daling umalis si Daniel sa kanilang bahay at kumaripas ng takbo. Isinugod si James sa ospital dahil sa mga matinding sugat na natamo nito sa kanyang ulo. 4 na araw na confined sa ospital si James matapos idaing ang pananakit nito sa ulo. Nagdiwang pa siya ng kaarawan sa ospital noong January 11. Ngunit binawian din siya ng buhay noong January 14 ng hapon dahil sa matinding head injury. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, matinding selos ang nagtulak kay James upang magawa ang krimen. Ayon sa interview kay Leana, hindi daw natanggap ng suspect na may bago na siyang nobyo at humihiling ito na sumuko na si Daniel upang panagutan ang ginawang krimen. Nanawagan din ng ina ng biktima na pagbayaran ang krimeng ginawa upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Maharap sa kasong murder ang 23 anyos na suspect na hindi na umano nagpakita simula pa noong Enero 10 nang ipatawag sa barangay. Samantala, agad na inutos ng kapulisan ang agarang pagkadakip ni Daniel Gilaco, ngunit sa mayon, bigo silang mahagilap ang karoroonan ng suspect.
Ang selos ay isang emosyon na nagsisimula sa takot na mawalan. Ngunit kapag hindi napigilan, maaari itong maging dahilan ng matinding kapahamakan. Sa isang iglap, ang pagdududa ay nagiging galit at ang galit ay nauuwi sa karahasan. Isang buhay ang nawala dahil sa bulag na selos. Isang desisyong ginawa sa init ng damdamin na hindi na maibabalik pa. Manatiling nakatutok sa channel natin, Red Crime Philippines, para masubaybayan ang update ng kasong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito ay mag-like, comment, ang subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories, ingats!